Hi sa lahat ng nanonood ngayon, sa mga ka-good vibes natin na lagi naka-update sa kwento. Alam kong hindi ito ang typical na vlog na inaabangan nyo sa channel na to. Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay na kailangan nating magsalita, hindi para makipag-away, kundi para magbigay linaw at sana, kapayapaan. Gusto ko lang balikan tong isang issue na paulit-ulit na binubuhay, pinapasabog, at minsan ginagamit para manira, hindi para magtama, ang daming kwento, ang daming kuro-kuro, pero sa huli, may mga taong nasasaktan, may mga pangalan na nasisira, at may tiwala na hindi na nababalik. Si Medeth, isa ring tao katulad natin, hindi siya perpekto. Hindi siya banal, at hindi rin niya sinasabing siya'y malinis o walang bahid. May pagkukulang siya, may kahinaan, at gaya nating lahat, nagkakamali rin siya. Pero kung minsan, ang tunay na sakit ay hindi galing sa pagkukulang niya, kundi sa mga taong pinili niyang pagkatiwalaan, yung mga sinabihan niya ng mga bagay na sana, sa pagitan lang ninyo, mga sekreto na hindi kailanman inilaan para sa publiko, mga personal na pangyayari na hindi obligadong malaman ng ibang tao, kasi ang tiwala, hindi yan basta binibigay, pinagkakatiwalaan ka kasi akala niya, safe siya sa'yo, akala niya, kaibigan ka, akala niya, community ka. At isa pa, sabi mo noon, aalis ka na, pero hindi mo siya sisiraan. Sabi mo, hindi ka magsasalita ng masama kasi mahal mo siya. Pero nasaan na yung pangakong yun ngayon, hinahanap namin yun, pinapaalalahanan ka sa sinabi mo noon. Sa kabilang banda may isang tao, si James, nanindigan, hindi nagsalita, hindi nagungkat, kahit may alam. Bakit? Kasi hindi na kailangan, hindi dahil pinoprotektahan niya ang mali, kundi dahil pinipili niyang manahimik bilang respeto sa lahat ng pinagsamahan. Ganun dapat, kung talagang minahal mo yung tao, kahit hindi na kayo okay ngayon, sana respeto na lang ang iniwan mo. Hindi natin kontrolado ang pagkakamali ng iba, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Hindi lahat ng sekreto kailangang isiwalat, hindi lahat ng baho kailangang e-broadcast, kasi minsan, ang katahimikan, mas malakas pa kaysa sigaw. At ang respeto, kahit huli, pwede pa rin namang ibigay. Sa dulo ng lahat ng ito, wala tayong panalo kung lahat tayo talo. Kung wasak na ang tiwala, ang samahan, at ang respeto, sino bang tunay na nanalo? Kaya sana, simula ngayon, kung wala kang sasabihing ikabubuti ng iba, baka mas mabuting manahimik na lang. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil marunong kang rumespeto. Maraming salamat kung inabot mo to hanggang dulo, hindi ito para manggulo, ito'y para paalalahanan tayo lahat, na sa gitna ng kaguluhan, may paraan pa rin para maging tao, at ang pagiging tao, nagsisimula sa respeto. Sana po ay nagustuhan nyo ang vlog na ito, at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe na rin, para sa marami pang kwento, may aral na mapupulot nyo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo.